Simula na natin. Dahil nga lasing na silang lahat ng mga oras na yon, maliban sa ermitanyo. Kaya't hindi na niya gaanong naunawaan ang ibang binanggit ng ama ni Umar. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala itong sinuli doon sa kanilang pinag-iinuman. Nagising na lang siya kinabukasan ng kinalabit siya ni Manong Duming habang nagwiwika ng, Nule, huy, gumising ka na. Ano ka ba? Dayo lang tayo tas tulog mantika ka. Tumayo ka na nga dyan. Mataas na ang araw. wika ni Manong Duming. Kaya't tumayo siya sa kanyang pinaghigaan at napansin niyang mataas na nga ang araw. Mag-alas 10 na yon ng umaga. Habang papungas-pungas siyang tumayo, muling nagwika si Manong Duming ng, Ano Nole? Naalala mo pa ba ang nangyayari kagabi? Ang sagot naman niya dito, siyempre hindi. Lasing siya eh. Bigla namang naantala ang kanilang usapan nang tawagin silang dalawa nitong si Umar. Itong sinuli na lang ang lumapit dahil si Manong Duming abala yun sa pagpakulo ng tubig. Paglapit niya kay Umar, kaagad naman siyang nagtanong dito ng, hindi Nuli. Ito tingnan mo. Sagot naman ni Umar habang itinuro nito ang 3 tandang at 5 inahin na manok na nakabukod sa isang kulungan. Habang tinitigan ito ni Nuli, natawa naman siya dahil manok lang naman ang kanyang nakita. Subalit bigla siyang natigilan nang magwika itong si Umar ng, Para sa'yo yung mga manok na yan, Noli. Yan ang napiling ibigay ni Itay sa'yo para gawing palahi. Dahil nga raw nakita niya ang potensyal mo na dumating ang panahon para sa naayon sa'yo. Ingatan mo yan ha, regalo yan ni Itay. Wika ni Umar. Nang marinig ito ni Noli, napangangalang naman siya dahil hindi niya lubos akalain na bibigyan siya ng mga manok nito na nanggaling pa sa ibang bansa. Salamat buddy ah. Pero buddy, wala pang mapaglagyan yan eh. Okay lang ba na nandito na muna yan? Ilang araw pa naman kami bago alis dito eh. Sagot naman niya dito. Kaya't simula noon, punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso't isipan. Pero mariing pinaalala ng ama ni Umar sa kanya, kapag dumating na sa puntong nasa taas na siya, huwag niyang kalimutang tumanaw sa nasa ibaba. Sa madaling salita, mapagbigay ka kapag ikaw ay nakakaangat. Lumipas ang araw na yon. Halos wala namang nangyari nila Umar na kakaiba. Hanggang sa ipinatawag silang dalawa ng ama ni Umar kinagabihan. Dahil may sasabihin lang ang ito doon sa kanila. Sa kubo kasi ang napiling pwesto ni Ermitanyong Duming dahil para sa kanya, kapag konkretong bahay ang kanyang hinihigaan, pakiramdam niya ay hindi siya makakahinga. Pagpasok nilang dalawa sa bahay nila Umar, bumungad sa kanilang dalawa ang ina ni Umar na nakakatayo na. At hindi lang yan, nagagawa na nitong nakapaglalakad. Halos masyak itong sinuli sa kanyang nakita dahil hindi pa naman katagalang ginamot yun ni Manong Duming. Subalit sa isang iglap lang, nagawa nitong nakatayo. Maging ang mga tao sa labas ng bahay nila Umar, saksi sa paggaling ng ina ni Umar. Kaya't ang nangyari, tuloy ang kasayahan sa pamilya nila Umar. Nang pumatak na ang alas 8 ng gabi, niyaya sila ng ama ni Umar na mag-inuman sa labas ng bahay. Nakabukod silang 6 sa isang mesa habang nagkwentuhan. Si Nuli, Manong Duming at ang mag-ama at ang dalawa pa nitong kaibigan. Bali 6 sila. Nag-anunsyo ang ama ni Umar na bago dumating ang araw na pag-alis ni Manong Duming, dalhin muna sila ng ama ni Umar doon sa kabilang baryo.
Kagaya sa lugar nila Umar, kapag may fiesta ay hindi mawala ang malaking pasabong sa lugar. Hindi naman tumanggi ang dalawa dahil gusto din naman nila na malibot ang bahagi ng baryo na yon. Pero sinabi nila sa ama ni Umar na iiwan na muna nila ang nag-iisang manok ni Nuli doon sa bahay nila dahil nabugbog ang katawan nun sa nakarang labang kaya't hindi nila yon mailaban. Kaya't kinabukasan, sila Umar lang ang may dalang manok para sa tari. Ang lugar na kanilang puntahan, bago makarating sa nasabing sabungan, tatawid na muna sila ng 2 ilog. Pagkarating nila roon, ay kagad namang nakahanap ng makakalaban sila Umar. Sa kadahilan ng dumiretso sila sa nagtatapatan ng manok. Si Nuli at Manong Duming naman, nakamasid lang sila sa paligid sa may nasabing sabungan. Ang ruwida sa nasabing sabungan na yon ay sa bawat paligid nito ay gawa lang sa kawayan. Subalit ang mali lang sa ama ni Umar, ang pinakabit nito ng tari ay ang kilala nitong taga-tari sa baryo na yon. Sa kasamaang palad, natalo ang pambato nila Umar na isa. Nang tingnan yon ni Manong Duming ang tari sa manok nila Umar, hindi sakto ang pagkakakabit nito. Tabingi. Kaya't napasabi ito ng, Mondo, mananari nga ba ng manok yung kinuha mong tao kanina? Mukhang nadali ka yata. wika ni Manong Duming. Kahit sinong mananari ang tumingin sa tari ng manok mo, sasabihing hindi tama ang pagkakakabit nito. Gawa ito ng mga surambaw sa sugal. Wika ng ermitanyo. Ang surambaw nga pala ay salita itong Bisaya. Kadalasang matagpuan ang ganitong panluloko sa mga sabungan. Kunyari ang taong nakuha mong tagatadi ay panig sa kalaban, syempre hindi nito ayusin ang tari nitong ikinabit sa'yo. Kaya matik, talo ka. Kahit magaling pa ang manok mo, kung makaengkwentro ka ng ganitong tao, ay walang silbi ang manok mo. Balik tayo sa kwento. Duda ko nakapusta sa kalaban ang taong kinukuha mo, Mondo. Pagkatandaan mo sa sugal, ay para-paraan yan. At hindi lang yan, may mutya ang kalaban mo na kontramalas. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatawa naman yon habang sumasagot ng, naniniwala pala kayo sa mga ganun, Manong? Ang sabi ng iba hindi raw yan totoo. Wika ng ama ni Umar. Nang marinig yun ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, dati rin akong sabungero, Mondo. Ilang sabungero na din ang nakakalaban kung may mga karga sa manok. Yung iba nilapatan pa ng mga usal gamit sa kaliwa. Kundi yung iba, may mga gabay. Kundi yung iba naman, may mga gabay na engkanto. Totoo sila, Mondo. Wika ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ama ni Umar, napatahimik lang naman ito habang malalim na nag-iisip. Doon nakumbinsi ang ama ni Umar na totoo ang sinabi ng ermitanyo. Dahil yung nagkakabit ng tari sa kanilang manok ay hindi na nagpakita. Iniwan lang ang bulang nito, kaya't ang nagtanggal noon ang isang kasamang kaibigan ni Umar bago nakuha ng kalaban ang bihag nito. Ayon kasi sa mga sinaunang tao kapag tatanungin tungkol sa sabong, sa parting bundok halos mayroong mga mutya at dagon, bertod ng siyang nakukuha sa inang kalikasan. Kapag nagkatagpo ang dalawang sabungirong may mga karga o mutya sa manok, matagal mamamatay ang mga manok sa laban. Dahil mayroon yung mga kabal at kunat ng katawan na taglay nito. Subalit lahat ng mutya ay mayroong pangontra kapag alam mo kung ano ang taglay ng kalaban. Pero Manong Duming,
Kung totoo ang mga sinasabi mo, kaya mo bang tapatan ang ganong kakayahan? Wika ng ama ni Umar. Nang marinig nila yon, tumingin si Manong Duming doon kay Nuli. Maya-maya lang, nang makahanap na ng kalaban sila Umar, ipinaubaya na nila kay Manong Duming ang pagkakabit ng tari. Ang ginamit nilang bulang ay ang bulang sa kaibigan ni Umar na dala-dala nito. Tanging bulang lang ang hiniram ni Ermitanyo. Dahil mayroon naman itong pangtali itong si Manong Duming o sasapi ng bulang. Nang siyang hindi naman napansin ng kanilang pangkat na doon idinigit ni Manong Duming ang kapirasong birtod na kung tawagin sa mga matatanda ay likit. Ang napag-utusan ni Manong Duming na magbitaw ay si Nuli. Dahil alam na ni Nuli ang pamamaraan sa pagbitaw ng manok na may karga-kargang mutyak. Nang maghudyat na ang taga-karyo, nabibitawan na ang mga manok, kaagad binitawan ni Nuli ang hawak niya. 2 waklit lang, pasuray-suray kaagad ang kalaban nito nang siyang ikinagulat ng lahat. Hindi kaagad nadampot ng taga-karyo ang manok nila Nuli dahil animoy nagwawala yon sa ruwida. Napailing-iling na lang ang kalaban nila habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Nuli. Tuwang-tuwa ang pangkat nila Nuli, maliban lang sa kanya na pinawisan ng malamig sa sindak ng titig ng kalabang matanda. Paglabas niya ng ruwida, kaagad kinuha ng pangkat ni Umar ang magiging bihag nilang manok. Habang itang si Nuli naman, nagtaka naman siya nang pasimpleng pinasuot siya ni Manong Duming ng isang medalyon. Nuli, isuot mo ang medalyon na ito. Wika nito sa kanya nang madali naman niyang naunawaan. Sa araw na yon, 3 manok din nila Umar ang nanalo sa araw na yon. Magamat pwede pang ilaban yon, subalit tutol ang ama ni Umar dito sa paniniwalang abuso lang sa manok kapag magpaparibansa yon sa laban. Pagsapit ng hapon sa araw na yon, nakabalik na ang pangkat nila Umar doon sa baryo nila. Kagaya nung una, inuman, kainan ang nagaganap sa gabing yon. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Umar sa kanilang dalawa dahil labis na biyaya ang kanilang dala sa pamilya ni Mundo. Subalit kahit anong pilit nilang mag-abot ng salapi sa ermitanyo, hindi nito tinatanggap. Kaya't ang ginawa ng pamilya ni Umar para mapasalamatan yon, sinubukan nilang inalok si Ermitanyong Duming ng isang batang kabayo. Masaya naman sila kahit papano dahil tinanggap ito ng matanda. Pagkatapos ng inuman ng gabing yon, napagpasyahan ng ermitanyo na matulog na silang dalawa. Dahil kinabukasan sa araw na ito, nang pag-alis nilang dalawa sa lugar nila Umar. Napakasaya ni Nuli ng gabing yon habang nag-iisip ng malalim. Dahil bukod sa perang dala-dala niya, may mga manok din siyang natanggap doon sa ama ni Umar. Habang nakahiga siya sa papag ng kubo, doon niya naalala kung paano nagsimula ang kanyang pag-angat sa buhay. Kundi dahil sa pinalaya siya ng kanyang ama dahil sa kalabaw. Kaya doon niya napag-isipan na reregaluhan niya ang kanyang ama ng isang kalabaw. Kinabukasan bago umalis itong si Nuli, kaagad siyang nagpasama ni Umar upang maglibot sa kanilang baryo. Hindi sila magsasabong, kundi maghanap ng kalabaw na bibilhin itong si Nuli. Nang siyang sakto naman nang makasalubong sila ng 3 negosyanteng mahilahilang kalabaw papuntang bayan. Para hindi na aabot sa bayan ng isa sa mga ito, nagpresenta itong si Nuli na bilhin ang isa nitong kalabaw nang siyang angkop para sa umahan ng ama ni Nuli. Babaeng dumalagang kalabaw ang kanyang nabili.
Pagbalik nilang dalawa ni Umar sa bahay nito, hila-hila na nitong sinuli ang kalabaw nang siyang ikinagulat ni Manong Duming. Nang magpaalam na sinuli at Manong Duming sa pamilya nila Umar, bumuhos ang emosyon. Bumuhos ang emosyon ng mga ito. Yumakap ang ina ni Umar at si Manong Mondo doon sa matandang ermitanyong Duming, na halos lumuhod ito sa harapan ng ermitanyo at nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa iyo, Iyo Duming. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Sana makadalaw kayo ulit sa aming baryo. Wika ng ina ni Umar. Manong Duming, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay, Noli. Wika ng ama ni Umar, sabay akbay kay Noli. Habang si Umar naman, ibinigay kay Noli na nakasilid sa mga karton. Dahil nga nakabili itong sinulil ng isang kalabaw, kaya't dali-dali din naman siyang ginawa ng kangga para doon na lang niya ilagay ang mga natanggap niyang mga manok. Habang papali silang dalawa sa bakuran ng pamilyang yon, may habilin ang ermitanyo sa ama ni Umar. Mondo, alis na kami. Pero huwag kang mag-alala. Kagaya ng sanlibutan, umiikot ito. Kaya't may panahon din na magkatagpo din ang ating landas. Muli, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Malumanay naman ang wika ng ermitanyo. Nagpasalamat din sinuli sa kanyang kaibigan na si Umar at kay Manong Mondo sa binigay nitong biyayang manok na kanyang palalahiin. Umalis na ang dalawa at hindi lumingon dahil lalong naiiyak ang pamilyang yon kapag nagtagal pa sila sa lugar nito. So hanggang dito na muna. Mayroon talagang itinadhana ang Panginoon sa bawat tao. Dahil kung babalikan nyo ang simula, kung hindi winala ni Nuli ang kalabaw ng kanyang ama, sa tingin nyo kaya magkatagpo sila ng ermitanyong si Duming at makakamtan kaya niya ang biyayang ito?